Good evening mga idol, ito pa rin po yung ating TMX Alpha. Ito po yung nasunugan po ng regulator. Ano nga bang regulator yung pwedeng ikabit natin dito, no? 5 wire po kasi ito mga idol yan. So magkakabit po tayo. Ito yung kinonvert natin sa 4 pins na nasunugan po ng regulator. Ayan, nag-high voltage. Ito yung gagamitin nating regulator, quantum na pang GY6. Ayan, quantum regulator. Ayan, so hindi po ito endorse talaga, no? Promotion video ng quantum na regulator, pero baka naman quantum. Ayan na yan, ayan. So ito yung ginagamit ko dito mga idol, no, napakaganda yan. Ayan. So walang init, color code, kapares na pares yung wire. Ayan, so 100%. Alright tayo dyan. Quantum, inulit ko, baka naman. Ayan. So dito natin yan isasalpak sa wirings na ito. Kapares na kapares talaga yung wire dyan, kaya hindi kayo magkakamali. Color code nyo lang. And ayan. So dito tayo mag-umpisa sa part na ito. Ayan. Okay, dito po sa part na ito ng ating wire. Tatanggalin natin yan dyan, no, kasi may gagawin tayong conversion para maging matagumpay yung ating gagawing pagkabit ng ating regulator na quantum, hindi uminit at saktong-sakto yung kuryente ang ilalabas niya. Okay? So umpisahan na natin to. So yun, gaya nga ng sabi ko kanina, dito tayo mag-umpisang mag-wiring, no? Ayan, so tatanggalin natin sa pagkakasakit itong dalawang wire, yung kulay orange at saka yung kulay yellow. Kung hindi yan orange, kulay pink yan. Ayan. So yan po yung wire na papunta dito sa kabila. Ayan. So yung gagawin natin dyan, yung wire papunta dito sa regulator, ay yun yung lalagyan natin ng mahabang wire. Pero bago yon, test muna natin itong dalawa, baka may problema. Alright, sa pagtitest na ito, yung dalawang paa ng yung tester ay sasalpak mo lang dyan kasi naka full wave yung stator na ito mga idol. Ayan, naka full wave na yan. Okay, so sinalpak natin yung dalawang paa ng test light, tapos i-kickstart natin o kaya paandarin natin. Yun. So kita-kita naman natin na walang problema umilaw, no? Ayan, umiilaw po siya, walang damage. Alright na alright. So okay. Ayan, umandar siya dahil may battery, no? Okay. Kasi battery operated na po yung ating conversion ngayon kasi kinonvert natin yan sa 4 pin. Okay, so balik tayo dito. Itong dalawang wire na ito ay dudugtungan natin ito ng mahabang wire papunta dito sa likuran. Right, so ito na yung ating dinugtong na wire. Ayan, mapagapangin natin yan dito sa likuran. Ayan, so nakabalot yan ng tape para maganda, hindi makalat tignan. Ayan, so pagagapangin natin yan papunta dito sa likod sa ating regulator na ikakabit. So ito na yan, pinagapang na natin. Ayan, tignan nyo kung paano ko ginawa, pwede nyong gayahin. Ayan, so napakaganda, walang problema, parang wala lang nangyari. Okay, so ito yung dalawang wire na ipapalit natin dito sa kulay orange at saka dito sa, ayan, no, sa yellow na ito, tapos dito sa orange or pink mga idol. Tignan nyo na lang. Okay, so itong tatlong wire, ito lang yung gagamitin natin. Yung dalawa na sineparate natin, hindi natin gagamitin yon kasi nagpagapang na po tayo ng dalawang wire. Yun yung silbi ng pinagapang nating wire. Okay, so bago yon i-check muna natin itong solid block na galing po ng ating stator ng ating accessories wire. Check natin kung may kuryente yan. Mahalagang may kuryente to. Ayun, goods, may kuryente. Kasi pag walang kuryente yan mga idol, ay magha-high voltage po yan, no? Kasi kailangan mapasukan po ng positive na 12 volts yung ating regulator na ikakabit para makontrol niya po yung voltahe ng ating regulator. Ayan, so ito po ikakabit natin black sa black, color code lang naman yan. Ayan, so hindi kayo malilito dyan, i-color coding nyo lang. Tapos yung green sa green, yan dito salpak natin. Tapos yung kulay red dun sa red, gaya ng sinabi ko kanina, tatlong wire lang yung gagamitin natin dun sa part na yon. Tapos itong namang part na ito, dito natin ikakabit yung ating pinagapang na wire.
Ayan. Diyan sa kanilang dalawa, kahit magkabaliktaran yan, walang problema. Alright na, alright yan. Okay, so ito na, nakabit na natin yung wire. Mga idol, no? Yung nakita nyo, pinutol lang natin yung dalawang wire. Kasi sabi na may-ari, putulin para malinis. Ayan, so naikabit na natin. At umaandar niya, mga idol, no? So moment of truth, tatanggalin natin pag hindi nagloko. Ibig sabihin goods. Ayan, no? Goods, oh. Diba? Umandar, hindi namatay. Ibig sabihin, nag-produce na maayos na kuryente. Ayan. So, test natin. Revolution muna kung mamumugak-pugak. Yun, walang problema. Napakaganda, mga idol. And test naman natin yung kuryente, no? Ayan. So, ito yung battery natin. Malakas yung kuryente kasi bago. Ito yung galing battery. Ngayon naman, test natin yung galing sa regulator na kuryente. Ayan, no? Napakalakas, oh. Oh, diba? Napakalakas yan. Ito yung galing sa battery. Alright. Sa regulator. Yun. So, ganun lang mga idol, no? Sana may nakuha kayong tips at kaalaman kung paano natin ikinabit po yung ating regulator na quantum dito po sa ating harness at kung paano yung ginawa nating conversion para hindi po mamalya or hindi po sablay at saktong-sakto yung kuryente na ibibigay ng ating regulator. Ayan. So, sana may nakuha yung tips at kalaman dito sa video na ginawa natin ngayon ng mga idol. At kung nagustuhan nyo man po yung video na ginawa natin, ay baka naman pwede makinig ng subscribe dyan. Hit na rin ang ating notification bell para lagi tayong updated every upload natin dito sa ating YouTube channel. Ayan. So, ulit lang muna tayo mga tropa. Peace out muna. Bye-bye. Salamat po.